Minamahal kong mga kapatid at mga kababayan, hindi naman ang EDSA mismo ang pinagdiriwang natin ngayon, kundi ang nangyari sa kalsadang ito noong Pebrero 25, 1986, eksaktong 40 years ago, nang napanumbalik ang kalayaan at demokrasya sa Pilipinas. Matapos ang 14 na taon ng diktadura sa isang mapayapang paraan. Hindi ang kalsada, kundi ang diwang nakaugnay dito ang mahalagang balikan natin. Tandaan natin ang sinabi ng ating bayaning si Jose Rizal, ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan. Alam niyo po, ako ay obispo ng Caloocan. Hindi na po ako presidente ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines. Natapos ang term ko last December 2025. Pero pinangangako ko sa inyo, ang buong Catholic Bishops' Conference of the Philippines ay kasama ng EDSA People Power ngayong araw na ito. Sa iba't ibang dako ng kapuluan sa buong Pilipinas, may kani-kaniyang mobilizations ang iba't ibang mga diocese sa buong Pilipinas. Nasabi ko po, ako'y obispo ng Caloocan at naroon sa amin ang bukana ng EDSA, ang bantayog ni Bonifacio. Kaya parang pinagdurugtong ng EDSA ang dalawang yugto ng ating kasaysayan. Ang balintawak ng 1896 at ang EDSA ng 1986. Mula sa revolusyon laban sa kolonyalismong Espanyol hanggang sa people power laban sa diktadura, iisa lang ang diwa, isang bayang tumatangging manahimik. Dito sa EDSA, binago natin ang kahulugan ng revolusyon. Hindi sandata ang ating hawak, kundi paninindigan. Hindi galit ang nagtulak sa atin, kundi pag-ibig. Pag-ibig sa bayan. Aminado tayo, hindi perpekto ang ibinunga ng diwang ito, pero nananatili itong makapangyarihan dahil ibinabalik tayo nito sa isang simpleng katotohanan. Ang tunay na lakas ng demokrasya ay nagmumula sa mga mamamayan. Pero maging tapat tayo, hindi pa ho matatag ang ating demokrasya. Hindi pa. Kapag ang politika ay umiikot pa rin sa patronage at ayuda, kapag iilang pamilya lamang ang paulit-ulit na namumuno, kapag ang pondo ng bayan ay napupunta lang sa bulsa ng iilan, at kapag ang mahihirap ay nananatiling dehado sa hustisya, hindi pa totoong matatag ang ating demokrasya. Hindi tayo matatag kapag may mga leader na nagkukunwaring laban sa droga, kriminalidad at korupsyon, pero wala namang paggalang sa batas at mga karapatang pantao. Ayaw na nating maulit ang bangungot ng peking giyera kontra droga at madugong patayan sa ating mga kalsada ng biktima ay ang mga dukha. Hindi pa matatag ang ating demokrasya kapag hindi napapanagot ang mga nangaabuso ng kapangyarihan. Mga kapatid, kung may aral man tayong dapat bitbitin mula sa 40 taon ng ating kasaysayan,
Ito yon, ang mga aral na natutunan natin sa nakaraang 4 na dekada, sana'y gumabay sa atin. At ang mga pagkakamali natin sa nakaraang 4 na dekada, sana'y huwag na nating ulitin. Tandaan naman natin ito, lalo na sa 2028. Kaya narito tayo ngayon sa EDSA at 40. Hindi lang para gumunita, kundi upang magtanong. Matapos ang 2 nakaraang trilyon peso march, huwag tayong humintong magtanong. Sabi nga ng mga kabataan, anyare? Pakiulit nga, nasaan na ba ang pinangakong makukulong bago December? Anyare? Akala ba ninyo, pwede na tayong bumalik sa business as usual? Hindi po. Narito tayo, hindi para gumawa lang ng ingay, kundi para sabihin sa mga kinauukulan, hindi pa tapos ang usapan. Hindi pa tayo business as usual. Kung may iisang panawagan ang araw na ito, ito yon. Dahil doon nabubuhay ang katiwalian at doon namamatay ang pananagutan kapag inuulit-ulit lang natin ang mga pagkakamali at mabilis tayong makalimot. Mga kababayan, ang bayang marunong magbalik tanaw, ang bayang hindi takot magtanong, ang bayang humihingi ng resibo, ay bayang hindi mawawalan ng pag-asa. Ang pinangarap natin sa EDSA ay hindi pa lubos na natutupad. Ito po ay isang work in progress. Kaya tayo naririto. Kaya kailangan laging sariwain ang diwang nagpasiklab nito noong 40 years ago. Wala hong shortcut sa pagitan ng Ehipto at Promised Land ayon sa Biblia. It's a long, long road to freedom. It took 40 years. Kaya makabuluhan ang pagdiriwang natin ng EDSA at 40. Ibig sabihin, malapit na tayo sa bukana ng Promised Land, ng isang bagong matatag at tunay na maunlad na Pilipinas. Namulat tayo na hindi pala automatic na magbabago na ang lahat kapag binago na ang konstitusyon. Hindi pa lubos na matatag ang mga demokratikong institusyon na naitatag natin. Hindi pala sapat na batas lang at mga patakaran ang ating baguhin. Hindi pala. Tayo pala ang dapat magbago. Dahil tayo din ang mismong magpapabago sa takbo ng ating lipunan tungo sa isang bansang ang pangakong pag-unlad ay patas para sa lahat, may paggalang sa karapatang pantao, sa integridad ng kalikasan, naninindigan para sa kasarinlan, katarungang panlipunan at kapayapaan. Mga kababayan, hindi po ito isang impossible dream. Kaya huwag nating i-give up. Malayo na ang nalalakbay natin sa disyerto. Huwag tayong magpapatalo sa pagkasira ng loob. Tayo'y tinawag na manatiling mabuting halimbawa sa sandaigdigan. Huwag nating kalilimutan ang awit na ibinunga ng EDSA. Naalala niyo ang awit
handog ng Pilipino sa mundo, mapayapang paraang pagbabago, katotohanan, kalayaan, katarungan ay kayang makamit ng walang dahas, basta't magkaisa tayong lahat. Mabuhay ang sambayanang Pilipino!